Hayaan kong sabihin ang isang sikreto. Pagkaraan ng 40 taong gulang, kung gusto mong bumuti ang iyong leeg, huwag ibitin, huwag iugoy, at huwag hampasin ang iyong leeg ng ganito. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang universal at pinakamahusay na ehersisyo upang mapanatili ang iyong cervical spine. Hindi pagmamalabis na sabihin na kahit na ang pinakamasamang cervical spine ay maaaring mapawi ng kalahati pagkatapos ng pagsasanay na ito. Lahat mangyaring huwag ng basta-basta ang pagkapagod sa leeg. Sa tingin mo pa ba na ang kakulangan sa ginhawa sa leeg ay sanhi lamang ng pagigting sa mga kalamnan ng balikat at leeg? Pagkatapos, ikaw ay ganap na mali. Sa katunayan, 99% ng mga tao ay may kakulangan sa ginhawa sa leeg. Ang pangunahing dahilan ay ang kurbada ng cervical spine ay nagbago. Para sa ilang mga tao, ito ay malukong. Para sa ilan, ito ay matambok. At para sa ilan, ito ay scoliotic. Sa sitwasyong ito, kung hindi ka mag-ehersisyo sa tamang paraan sa oras, malapit na itong magdulot ng presyon sa iyong leeg, balikat at likod. Pagkatapos ay madalas kang makaranas ng pagkahilo, pananakit ng ulo, mahinang pagtulog at pamamanhid sa iyong mga braso. Sa paglipas ng panahon, ang ating buong mental na kalagayan ay magiging sobrang haggard at maaari pa nga itong seryosong makaapekto sa kalidad ng iyong buhay. Kaya paano tayo dapat mag-ehersisyo ng tama? Maraming mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan ang gustong iikot ang kanilang mga leeg sa napakalaking hanay. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang gawin ito. Dahil ang ating cervical spine ay binubuo ng vertebral canals. Para sa mga taong may masamang cervical vertebrae, ang agwat sa pagitan ng cervical vertebrae ay napakakitid. Ang kalidad at pagkalastiko ng mga kalamnan sa paligid ng ating leeg ay napakahina din. Kung patuloy mong iikot ito ng husto, magiging madaling masugatan muli ang iyong mahina ng cervical spine. Ang tanong na ito ay simple. Kailangan nating i-stretch at i-relax ang tense na kalamnan ng balikat at leeg at ibalik ang ating cervical spine sa normal physiological curvature. Susunod, ibabahagi ko ang pinakamahusay na paraan ng pagpapanatili ng cervical spine. Kung nag-aalala ka, maaari mo itong i-like, kolektahin at ipasa sa iyong mga kaibigan. Sumunod ka sa amin. Una sa lahat, naghahanda kami ng traction pillow na ganito, napakamura. Ilalagay namin ito sa kama o sofa sa bahay at pagkatapos ay dahan-dahang humiga para i-relax ang iyong buong katawan. Sa oras na ito, mararamdaman natin kaagad na ang ating buong leeg ay nakaka-relax at komportable. Kapag ang ating cervical spine ay nakaangat ng ganito, dalawang magandang benepisyo ang natural na darating. Ito ay lubos na makapagpaparelax sa ating mga kalamnan sa balikat at leeg. Ibalik ang pagkalastiko at mapabuti ang kalidad nito. Sa ganitong paraan, hindi na matigas o matigas ang ating buong leeg. Kasabay nito, pagkatapos mabuksan ang sirkulasyon ng balikat at leeg, hindi na mahilo ang ulo. Okay, ang pangalawang punto ay ang traction pillow na ito ay ergonomical na idinisenyo, kaya ang curvature nito ay perpektong akma sa cervical spine at maaari nitong ibalik ang cervical spine sa normal nitong physiological curvature. Ang espasyo ay mabubuksan lamang kapag ang cervical spine ay bumalik sa normal nitong physiological curvature. Sa ganitong paraan, wala nang pang-aapi at wala nang panggigipit. Kaya natural na hindi na manhid ang ating mga braso. Sa makatuwid, dapat ipilit ng lahat na humiga ng ganito sa loob ng 5 o 10 minuto araw-araw. Ito ang pinakamagandang maintenance para sa cervical spine. Kung kailangan mo din ng ganyang traction pillow para ma-relax ang cervical spine mo, pero hindi mo alam kung saan bibilhin, pwede mo direktang i-click ang avatar ko, may product display window, on sale ang same traction pillow na ginagamit ng mga estudyante ko, very cost effective.